إله إلا الله الله أكبر. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang ating pong paksa na pag-uusapan ngayon ay patungkol sa 5 bagay na itatanong sa mga alipin mga tao sa araw ng paghuhukom. Ito ngayon ang ating tatalakayin, ipapaliwanag sa abot ng ating makakaya insyaAllah. Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula sa autoridad ni Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tadula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in khisal, fi riwayah 5 khisal, an umurihi fima afna wa an sababihi fima abla wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza amila fih, rawahu Bazzar wa Tabarani wa gairu. Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula sa kay Muadz bin Jabal na kinalulugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi pa makakilos, makahakbang ang mga paa ng mga tao sa araw ng paghuhukom hanggat hindi na itatanong sa kanila ang 5 bagay. Ang una sa 5 bagay na itatanong sa mga tao bago pa man makakilos, makahakbang ang kanilang mga paa sa araw ng paghuhukom, ang kanilang gulang, ang oras, araw, taon, panahon na kanilang inilagi dito sa ibabaw ng mundo. Habang sila ay nabubuhay ay itatanong sa kanila kung saan nila ito ginugol, kung ito ba ay ginugol nila sa mga mabubuting gawain at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya ito ay kanilang ginugol sa mga masamang gawain at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang katanungan sa mga tao bago pa man makakilos, makahakbang ang kanilang mga paa sa araw ng paghuhukom ay ang kanilang kabataan. Ito ba ay kanilang ginamit sa mabubuting gawain at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya ito ay kanilang ginamit sa mga masasamang gawain, masasamang bisyo, mga bagay na walang kwenta. Ang pangatlong katanungan sa mga tao bago pa man makakilos, makahakbang ang kanilang mga paa sa araw ng paghuhukom ay ang kanilang mga ari-arian, kayamanan, kung saan nila ito nakuha. Itatanong sa kanila kung saan nila ito nakuha ba nila ito sa halal na pamaraan, o di kaya ito ay nakuha nila sa haram na pamaraan, tulad ng mga pagnanakaw, pandadaya, tulad ng mga pagtitinda, pagpapautang na mayroong tubo, riba, at iba pa. Ito ay itatanong sa kanila sa araw ng paghuhukom bago pa man makahakbang ang kanilang mga paa. Ang pang-apat na katanungan sa mga tao bago pa man makahakbang ang kanilang mga paa sa araw ng paghuhukom ay halimbawa kung sila ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang biyaya, tulad ng mga ari-arian, kayamanan, ay itatanong naman sa kanila kung saan nila ito ginamit, ginugol. Kung ito ba ay kanilang ginamit, ginugol sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya ito ay kanilang ginamit, ginugol sa mga walang kwentang bagay, o di kaya mga pagsasayang. Dahil ang pagsasayang sa ating mga ari-arian, kayamanan, tulad ng hindi natin pagbibigay ng zaka, katungkulan, kawang gawa, ay magiging pahamak ito sa atin sa araw ng paghuhukom, dahil ito ay ipaparusa sa atin sa araw ng paghuhukom. Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musilla lahu maluhu yawmal qiyamati sugyaan akra yutawakuhu yawmal qiyamati thumma yaqul ana maluka ana kunzuka, rawahul Bukhari. Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang tao ang pagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang biyaya, ari-arian, kayamanan, at ito ay hindi niya binigyan ng zaka, katungkulan, kawang gawa, ay lilikhain ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom bilang isang napakalaking ahas na katakot-takot, at ito ay pupulupot sa kanya sa araw ng paghuhukom, at ito ay magsasalita na ako ang iyong ari-arian, kayamanan na iyong itinago. Ayon pa sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi po kami nagkakamali, sa suratul Al-Imran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. At huwag isipin, akalain ng mga nagmamaramot sa mga bagay-bagay na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila bilang biyaya, kasaganaan, ay ito ay makakabuti sa kanila, bagkus ito ay makakapinsala sa kanila. Dahil ito ay gagawing tali tulad ng kadinang kuwelyo na itatali sa mga liig ng mga nagmamaramot sa araw ng paghuhukom. At sa iba pang sura, kung hindi po kami nagkakamali, sa Suratul Taubah, ba'da'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ayon sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ng mga taong nagtitingga, nagtatago ng kanilang mga pilak, ginto, na ito ay hindi nila binigyan ng zaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ipagbadya sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Sa araw na ito, sa araw ng paghuhukom, ay paiinitin ang kanilang mga ari-arian kayamanan sa apoy sa impyerno tulad ng plansa, at ito ay ididikit, itatak sa kanilang mga noo, mukha, sa tagiliran at sa kanilang mga likuran, at ipagbadya sa kanila na ito na ang inyong mga ari-arian, kayamanan na inyong itinago sa inyong mga sarili, at ngayon ay inyo nang lasapin ang inyong itinago. So napakadelikado po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang ating mga ari-arian, kayamanan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na hindi natin nagagamit ito ng tama na naaayon sa pamaraan ng reliyong Islam. At lagi po natin tandaan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga ating mga ari-arian, kayamanan ay ito ay magiging pahamak sa atin. Dahil ito ay ipaparusa sa atin sa araw ng paghuhukom kung hindi natin ito nagagamit ng tama na naaayon sa pamaraan ng reliyong Islam. Ang pangalimang katanungan sa mga tao bago pa man makahakbang ang kanilang mga paa sa araw ng paghuhukom ay ang kanilang kaalaman, kung ito ba ay kanilang ginamit sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya ito ay kanilang ginamit sa kanilang pansariling interes lamang. Dahil merong iilan sa mga kapatid natin, sa mga daiya, na ginagamit nila ang kanilang kaalaman para sila ay makapamingwit ng mga babae. Mayroon tayong mga nakikita, napapansin na ginagamit nila ang kaalaman para sila ay magustuhan, kahangaan ng mga kapatid natin na mga kababaihan. So hindi po ito tama na gawain, dahil ito ay nawawala po tayo sa pagka-ikhlas na ginagamit natin ang ating kaalaman para sa pansariling interes lamang natin, at hindi natin ito ginagamit para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At meron pa iilan sa mga kapatid natin na ginagamit nila ang kanilang kaalaman para sila ay pagkatiwalaan ng maraming tao. Dahil nakikita ng mga tao na sila ay mga mayroong kaalaman at mga matitinong tao. So dahil sa pagtitiwala ng maraming tao, dahil sila ay nagkaroon ng kaalaman, so ito ay ginagamit nila para malinlang nila ang mga tao. Dahil hindi naman nila ginagamit o tinutupad ang kanilang mga kaalaman sa tama at maayos na pamaraan. So, ito ay ginagamit lamang ang kanilang kaalaman sa pangsariling interes lamang. So, hindi po ito maganda. Hindi po ito tama. Dahil nawawala po tayo sa landas na matuwid na itinuro sa atin ng reliyong Islam. Dahil ginagamit lamang po natin ang ating kaalaman para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang tama. Gagamitin natin ang ating kaalaman para ito ay tuparin sa ating mga sarili at ibahagi sa maraming tao, at ang ating intensyon ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.